Subawa tayo muna may manalangin. Dakilang Diyos, kami po nagpupuri, pasalamat sa umagang ito sa kadakilang sa amin. Patuloy ang pagpalayan ng bawat isa na mag-aaral kami ng salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang halaga nito sa buhay spiritual. At alam na, Panginoon, na kung kami nagawa ang pagkakamali sa isip, salita at gawa, patawaran mo kami, Panginoon, at patuloy ang pagpalayan ng bawat sa amin. Alam na, Panginoon, nakasama ka namin sa pag-aaral ng mga salita at alam ko, nabibigyan mo ng katalinuhan ng gagaling sa iyo upang maunawa namin ito na lubusan sa sabihin namin. Salamat po. Patuloy ang pagpalayan ng bawat sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Ayan. Second week na ng November, ano po? At malapit na naman po yung ating inaasam-asam na Pasko. Parang pagdating po yung mga ganong araw, talagang parang ang feeling mo ay napakasaya, no? Masaya dahil naalala natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pag-aaralan ay hango sa John 13:14 to 15. 12 to 15 po yun. Ayan. At ang ating pamagat gamitin ang iyong kapangyarihan. Ano bang kapangyarihan ang tinutukoy po dito sa sinasabi po sa John 13 na ito? Ito po ba yung kapangyarihan na kung saan nakapagbuhay ka ng patay? Pagpagaling ka na may sakit? Yung mga bulag ay nakakakita? At yung pilay nakakalakad, ito po ba yung kapangyarihan na tinutukoy po dito? Ito po'y maunawaan natin mamaya at sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umaga. Naalala ko po may isang kwento, sa do crusade. Sabi doon ng pastor, nagkukrusade yung pastor, daming tao, dahil crusade papagaling yung pastor, talagang magaling na evangelist. Tapos, sabi nung nakakita siya na naka-wheelchair, sabi niya, dali ninyo dito, yung naka-wheelchair na dito sa stage. Dinala sa stage. Tapos, dinala sa stage, sabi ng pastor, tumayo ka sa pangalan ni Jesus. Tumayo, tahan-dahan, tumayo yung lalaki naka-wheelchair. Ganoon. Sabi ng pastor, ihakbang mo ang kanan mong paa. Inihakbang. Tuwa ang mga tao, no? Yung kaliwa, inihakbang. Tapos mamay, lumakad ka. Lumakad. Bilisan mo paglakad. Bilisan. Tumalong ka. Talong. Wow, pahalap ba ka ng tao? Kita yung mga pangapa. Purihin ang Panginoon, sabi ng pastor. Purihin ang Panginoon. Tapos sabi ng lalaki, pastor, hindi po ako pilay. Ang paggagamot ko po, ako'y bulag. Yung pala'y bulag, hindi pala pilay. Kaya pala nakakalakad, nakakatalon. Naranasan ko din po yung mga kapatid, nung panahong 1980s, 87 to 18, 1986 ata o 87, sa isang crusade din po, kay Morris Cirulo. Kung kilala niyo si Morris Cirulo, no? First time po niya pumunta din sa Pilipinas at nagkaroon po ng crusade, healing crusade. Punta po kami mga young people kami sa Project 8. Nung kami po nagpunta roon, salita si Morris Cirulo. Sabi niya gano'n, na nagpa-altar call po siya. Sabi niya gano'n. Ang dami niya amin pumunta sa unahan, nagpa-altar call. Tapos sabi niya, concentrate. Close your eyes and concentrate to prayer. Sabi niya gano'n. Lahat kami, talaga, nag-concentrate sa prayer. Nakaganda kami. Mamaya-maya, biglang may tumulak sa akin gano'n. Dito. Tinulak kong gano'n. God, nabigla ako. Mabuti may nakasalo sa akin. Ang hindi ko alam, yung pala ang ginagawa nila para ma-slay ka, itutulak ang gano'n. Itutulak ka. Ay, nagko-concentrate ako sa prayer noon. Tinulak ako. Ay, wala akong alam eh. Siyempre, ma-out balance ka.
Ganun mga kapatid, sa isang crusade, kung makikita nyo na yung iba, hawak kay panyo o kaya igaganyan lang, talsikan ng tao. Nakakita ba kayo noon? Sa YouTube. Ha? Yung ganon? Mga healing power, ang gagaling. Pero hindi ko po sinasabing yun ay mali. Hindi ko rin sinasabing tama. Ladong po lang ako sa gitna. Kasi hindi ko naman alam kung talagang totoo po yung mga na-slay na ganon. Talagang tumalakad ang bilay, nakakakita ang bulag. Pero minsan po, naranasan ko na pag mag-i-slay ka pala, dahil may ginagawa sa iyo ang isang tao, na kung saan, ganun nga nangyari. Isang mahalagang sangkap na isang kaharian ng pag-exercise ng kapangyarihan, yung in-exercise po ng isang ng kapangyarihan sa isang palasyo, yung pong hari, binibigyan talaga ng authority niya ang kanyang sarili upang yung ma-exercise niya ang kanyang kapangyarihan sa buong nasasakupan niya. Dito rin sa ating salipunan, karaniwan narinig natin ang sakripisyo o prinsipyo ng isang power na tao, may power na tao, kung meron kang 3 G. Ano po ba ibig sabihin 3 G? Una, goons. Pangalawa, guns. At ang pangatlo po, ay gold. Kung meron po ang isang kapangyarihan, may isang tao na meron po yan, masyado kang powerful. Kita nyo noong panahon ni President Duterte, masyadong powerful po noon. Ang mga pulis, nakakalayo sa kanila, mga pulis, yung mga militar, masyadong powerful sila. Bakit? Dahil yung power na binigay sa kanila ni Duterte ay napakalakas. Kita ninyo noon, takot at takot ang mga tao pag may dumating na pulis, lalo na ikaw ay adik, o kaya ikaw ay isang pusher. Napaka-powerful noon. Ganyan po, dahil si Duterte, may guns po yun. Inamin niya na may guns ako. Meron akong death squad. Kita ninyo. Kaya alam si Duterte, kaya inamin niya po yun. Gusto niya, dito sa Pilipinas siya, makulong, hindi sa US. Dahil meron siyang kaso sa ICC ICC. Na pagka nakulong siya sa US, useless yung pagiging isang presidente niya din sa Pilipinas. Walang dadalaw sa kanya. Samantalang dito, pwede kang house arrest, pwede kang hospital arrest. Doon sa US, hindi Hindi magagawa yung mga bagay na yun. Kaya ngunit, tanda natin, kung ikaw ay isang magaling na servant, dapat meron kang 3 S. Kung ikaw isang servant, leader, tagapaglingkod ng Diyos, dapat meron kang 3 S. Ano po yung isang S? Sacrifice. Dapat may sakripisyo ka. Pangalawa, suffering. Dapat, alam mo na pagdating ng araw, magsasuffer ka sa mga bagay na ginagawa mo para sa paglilingkod sa Diyos. At ang pangatlo po ay service. Kaiba po ito doon sa mga bagay na nakikita natin doon sa 3 G. Kundi ito naman 3 S. Ito po yung lingkod ng Diyos na dapat makita natin 3 S nito sa buhay natin: sacrifice, suffering, and service. Sa Marcos 10:43-44, sinabi ni Jesus, alam niyo na may tuturing na pinuno, mga hintil ang siyang namumuno sa kanila at ang pinakadakila ay isang sumusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sabi daw, sa halip, ang sino man sa inyo ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang mas nagiging pinuno ay dapat maging alipin sa lahat. Sa makatuwid, kay Jesus, ang kapangyarihan ay nagmumula sa paglilingkod o servanthood. Nagmumula pala ang kapangyarihan ng tao kay Jesus na dapat ikay maging servant niya.
Dapat maging lingkod tayo ng Diyos upang magkaroon ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan na kung saan hindi po sa physical kundi spiritual. Ito po yung kapangyarihan na sinasabi po dito. Dapat makita natin yon. Kung ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa paglilingkod, marapat lamang na matutunan natin ang mga prinsipyo o servanthood na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus. Dapat makita daw natin at malaman natin ang prinsipyo yun. At ang paglilingkod na may kakaroon ng kapangyarihan, una prinsipyo, kailangan idikta at tulak ng pag-ibig. Sabi sa John 13:1, mahal niya ang kanya mga tagasunod na nasa daigdig na sila'y iniibig niya hanggang wakas. Kapag ang paglilingkod natin tulak ng pag-ibig, we always give the best. Sabi nga, magiging best yung ating paglilingkod, pagtulak daw ng pag-ibig. Ngunit, kung ang paglilingkod mo ay walang pag-ibig at napipilitan ka lamang, huwag ka na maglingkod. Huwag ka na maglingkod. Kung walang pag-ibig ang iyong paglilingkod, huwag ka na maglingkod. Dapat makita mo, ipakita mo sa Diyos ang iyong buhay bilang isa kang halimbawa upang makita ng mga tao na ikaw'y naglilingkod sa Diyos. Yung may kasiyahan na naglilingkod. Masaya ka naglilingkod, ano man mangyari sa iyo, naglilingkod ka sa Diyos. Kasi minsan, marami pong pastor na ngayon, nakakatuwa eh. Ang pinupuntahan ngayon ng mga pastor, yung mga networking scammer, yung ikaw ay mag-i-invest ng ganitong pera, tapos mamaya, marami kang kikitain. Isang araw nga, yung isa namin yung people, pisang ko, at sa kasi pang-apelido nun eh. Punta sa amin na iba, Kuya Rolly, sabi niya gano'n. Gusto mo mag-invest dito? Sabi ko, ano yan? Recycle. Yung daw recycle na yun, galing daw sa State, Canada, 3 bansa daw yun. Bago pa lang daw yun. Ang nire-recycle daw doon yung mga basura. Pero dinala daw dito sa Pilipinas, yung pagkakataon upang kumita ang mga tao. Mag-i-invest ka lang ng 400 pesos, kikita ka ng 2 linggo o 3 linggo ng 8,000. Sabi ko, wow! Ayos yan na. Sabi ko, pagkatapos, pag ikaw yung 8,000 nilagay mo, kikita ka ng 15,000, yung 15,000 mo, magiging 71,000. Alam po ba niyo ang sabi sa akin? Sabi sa amin na Eva, ang mga kasali dito ay puro pastor. Ha? Sabi kong ganun. Hindi na ba nadala ang mga pastor na yan at scammer yan? Scam yan. Alam ba niyo mga kapatid, ikaw maglalagay ka ng 400 pesos, within 1 week o 2 weeks, meron ka na kagad 8,000. Saan lupalop ng mundo, nakikita yung pera mo na ganun kalaki. Kahit nga sa bangko, sabi nga na Eva yung pera namin, 250,000 Magkano ang angkon ngayon? Wala pang 500 pesos. 1 taon na. Kita nyo, sabi ko, huwag ka nang pumunta diyan. Scam yan. Ay, nire-recruit nga kami, sabi ko, scam yan. Yung mga kapatid, makikita natin, no? Kung ikaw ay sa lingkod ng Diyos, dapat yung suffering mo nasa iyo, yung service mo nasa iyo. Dahil makikita mo na ang service mo sa Diyos ay totoo. Kaya kung walang pag-ibig, kasi maraming ang pastor na, alam ko, mahirap po maging pastor, totoo yun. Dahil ang mga pastor po talaga yung kita, sabi nga hindi naman kita, yung love gift, lalo sa church. Pag maliit po ang church, ang love gift po talaga, 1,000 lang, 1 linggo, 1,500, pinakamalaki na, at talaga nagsasuffer po. Pero kung ikaw isang tungkol, ikaw lingkod ng Diyos, na alam mo magsasuffer ka sa paglilingkod mo sa Diyos, magpapatuloy ka dahil may kagalakan ka. Dahil alam mo, yung sinuong mo, yung binigay mo ang sarili mo sa Diyos para maglingkod ka. Hindi yung dahil lamang sa pera, maglilingkod ka. Sabi nga
Kung gusto mo raw maghirap, mag-asawa ka daw ng pastor. Yan. Bakit? Mag-asawa ng pastor? Kasi walang income na talaga wala income ang pastor eh. Kung ano pala ibigay ng church, yun lang mga bibigay sa iyo. Ay kung meron kang anak, tapos nag-uupa ka pa ng bahay, tubig, ilaw, napakahirap talaga. Pero hindi po yun ang dapat makita natin. Ang kagalakan dapat nasa ating puso. Naglilingkod tayo dahil sa pag-ibig. Ginawa mo ito kapag nag-ugat ito, ay magiging maayos. Di ba? Kita nyo. Pag nangutang ang anak mo, kahit hindi magbayad yan, masaya ka. Yeah? Yung mahal mo sa buhay, pag nangutang sa'yo kahit hindi magbayad, ay masaya ka. Parang ayaw hindi raw sabi nung aking inaanak, hindi raw pwede yun. Pag utang, bayad. Diba? Pero, hindi mo na mawalas. Pero, kita nyo ha, pag ang iyo namang asawa, kapatid, matalik na kaibigan, pag nagkasalay sa iyo, mapapatawad mo dahil meron kang pag-ibig. Pero pag ibang tao, mapapatawad mo yan, siguro hindi. Pag wala kang pag-ibig, hindi mo mapapatawad ang mga tao. Kaya marami rin Kristiyano hanggang ngayon. May binabible study nga ako tuwing Webes, tuwing Martes. Mga meron silang traveling agency. Meron din isang nanay na hanggang ngayon nakikipag-away pa doon sa homeowners association. Sabi ko, huwag ka na makipag-away. Hindi makakabuti yan bilang ikaw isang Kristiyano. Mabuti. Nung isang tapos sabi niya sa akin, Pastor, okay na ako. Nirelease ko na yung galit ko at napatawad ko na rin siya. Kahit siya nagkasala sa akin. Salamat sa Panginoon Diyos at natuto ako. Ganoon mga kapatid, natuto itong tao. Kaya ang tanong, ngayon, kagalit ka pa ba? Dapat wala na. Masama pa ba ang loob mo sa katabi mo? Hindi dapat. Sabihin mo sa katabi mo, may sama pa ng loob sa iyo, ang mga ibang tao sa iyo. Mahirap po, no, mga kapatid. No? Kaya sabi doon sa pag-ibig, hindi dahil sa ibinubunga nito, kundi dahil sa pinag-uugatan. Ang pag-ibig daw hindi sa ibinubunga, kundi sa pinag-uugatan. Kasi ang bunga, nauubos ito nawawala ito Nabubulok ang bunga Tama? Pero yung ugat, nananatili yan. Ano man mangyari, yung pinag-ugatan yan, nananatili. Kaya kung ang pag-ibig mo ay pinag-ugatan na, mananatili sa iyong ang pag-ibig mo ay dalisay at mabibigay mo yung pag-ibig na sa iyong kapwa. At sa Diyos mong pinaglilingkuran. Pero kung ang bunga lang ito, wala na ito, mamaya bulok na yung bunga yun. Kaya, useless. Kaya tanda natin, sabi natin, ang bunga na, sabi nga doon sa 1 Corinto 13:3, kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, iaalay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. Kaya yung pag-ibig, mga kapatid, dapat totoo. Yung pinag-uugatan yung pag-ibig natin sa buhay natin, hindi bunga lamang. Kaya pag bunga lamang ang binigay mo sa iyo sarili, nawawala po, mga kapatid. Kailangan pinag-ugatan ng pag-ibig. Gamitin mo yung kapangyarihan ng pag-ibig na ayon sabi ni Pablo, ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Yung kapangyarihan daw ng pag-ibig, ang ibigay natin at iayos natin sa ating sarili. Mag-ugat yun sa buhay natin. At yung kapangyarihan na yun, na ibinigay ng Diyos ng pag-ibig, yun ang magiging maayos at magiging maganda takbo ng buhay spiritual mo at buhay physical at buhay mo. Hindi lamang pati na sa pamilya mo. Kaya tanda natin, pag ang pag-ibig na wala sa iyo, sorry ka na lang. Kaya dapat ang kapangyarihan ng pag-ibig nasa iyo. Dapat pag-ugatan, hindi bunga lamang. Amen ba, mga kapatid?
Naunawaan ba natin? Ayaw na maunawaan natin mga bagay na yan. Dapat pag-ugatan natin. Pangalawang prinsipyo, kailan ginagawa sa diwa ng pagpapakababa. Ayan. Yun po ay ikalawang prinsipyo. So John 13:3, nalalaman ni Jesus na ibinigay na sa Ama ang kanyang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Sabi nga, wow! Jesus know that had the complete power. Kaya may complete power si Jesus Christ binigay na kanyang kamay. Jesus know he had come from the God and was going to God. Yet, he humbled himself and took the position of a servant. Ang Panginoong Jesus naging servant din eh. Kita niyo, nung inugasan niya ng paa ang mga apostolis niya, inugasan niya eh. Ang paa ng mga servant niya eh. Inugasan niya eh. Karaniwan sa tao kapag naupo sa kapangyarihan, cannot be rich. Kaya nga, pag ang isang tao meron ng kapangyarihan, naupo na sa kapangyarihan, hindi mo na siya nakikilala mabuti at magiging isang masamang tao na. At kapag meron kapangyarihan, abay, huwag kang hahara-hara sa kanya sa daan at siguradong ego ka. Yan ang kapangyarihan ng tao. Yan ang kapangyarihan ng mundo. Kaya dapat nakita natin, hindi ang kapangyarihan ng mundo ang dapat natin makita, kundi kapangyarihan ng langit. Dapat nakita natin ang paglilingkod bilang isang alipin. Ang isang daw lingkod ng Diyos ay isang alipin, servanthood. Ano po ba isang alipin? Ang isang alipin, sunod-sunod lang sa kanyang Panginoon. Di po ba? Pag ikaw isang alipin, sunod-sunod lang sa iyong Panginoon. Si Jesus Christ, naging alipin ng kanyang mga disipulo. Kita ninyo, no? Hinugasan ni Jesus Christ sa mga paa ng mga disipulo niya. Tapos sabi ni Pedro, Panginoon, wag na ang paa ko. Pero sabi ng Panginoon, pag hindi mo pinagawa sa akin ang pahugasan kong paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Ibig sabihin, kung ikay walang ugnay kay Jesus Christ, yun ang problema ng tao. Kailan may ugnay ka, kaugnayan ka sa kay Jesus Christ bilang ikaw ay isang alipin. Kaya dapat ang alipin sumusunod sa kanyang Panginoon. Pero sa tamang pamamaraan, hindi sa masamang pamamaraan. Baka mamaya, misinterpret niyo ako, ha? Sabi niyo, kaya pala, meron akong amo na pinagagawa sa akin masama. Kailan gawin ko? No, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay isang alipin at susunod ka sa magandang alituntunin ng iyong Panginoon. Yun po ang dapat natin makita, mga kapatid. Karaniwan sa tao kapag naupo na, napakaganda ginagamit na simbolo dito. Ang paghugas sa mga paa ng mga alagad, ito pinakamababang maaring gawin na isang paglilingkod na isang tao sa kanyang kapwa panahon ng ating Panginoong Yesus. Sa paningin ng tao, ang korona at espada ang simbolo ng kapangyarihan. Ngunit, sa paningin ng Diyos, ang palangga na tuwalya ang simbolo ng kapangyarihan. Yung pala ang simbolo ng kapangyarihan, mga kapatid, yung palanggana at tuwalya lamang na ginawa ng Diyos sa ng panahong narito, Jesus Christ, dito sa lupa. Merong kapangyarihan sa paglilingkod. Itinataas ng Diyos ang nagpapakababa at ang nagpapakababa ay nagpapakataas. Gamitin mo iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pagpapakababa. Sabi ng Kawikaan 15:33, ang nagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kaya yun po ikalawang prinsipyo, yung magpakababa ka. Sabi sa Kawikaan, ang nagpapakababa ay nagbubunga ng karangalan. Kaya huwag ka magiging magmataas. Lagi na yung iyong, lagi ang iyong, tatawag dito, mukha ay lagi nakakakala mo, galing-galing mo eh. Mamataas ka. Mabuti na lang ako, hindi ako nagmamataas dahil maliit ako. Tanda natin, yung mga matataas diyan, magpakababa kayo. Ako nga, mababa, pero pataas ako. Di ba?
Ganun dapat ang gawin natin, mga kapatid. Hindi tayo nagiging nagmamataas sa buhay natin. Kung meron ka, kung magaling ka, kung maganda ka, kung pogi ka. Hindi po pwede yun. Nagmamataas ka sa buhay mo. Ang kailangan maging magmataas ka kung ikaw ay isang tunay na alagad ng Diyos na kung saan ginagampanan mo ang kanyang tungkulin bilang isang alipin. Amen ba? Pangatlo po, prinsipyo. Kailangan mapalapit ang kaugnayan natin sa Panginoon at sa isa't isa. Yan daw po. Sabi ni Jesus kay Pedro sa John 13:8, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Kita nyo? Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Importante ang relasyon natin sa Panginoon. Sapagkat ito ang saligan ng relasyon natin sa ating kapwa. Sabi sa John 15:15, hindi ko kayo itinuring na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa kanyang Panginoon, sa halip, tinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat na narinig ko sa aking Ama, kung tayo itinuring na kaibigan ni Jesus, lalo rin naman tayo dapat maging ituring na kaibigan ang isa't isa. Lahat ng ginagawa natin ay dapat tumulong sa ikatatag na relasyon natin sa isa't isa. Kaya mga kapatid, sapagkat alam natin ating ginagawa, magkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa Diyos. Sapagkat alam ng alipin kung anong ginagawa niya sa kanyang Panginoon. Kaya sabi dito, hindi tinuring daw ng Diyos ni Jesus na tayo alipin, kundi kaibigan. Tinuring tayong kaibigan, mga kapatid, hindi alipin eh. Di ba? Iba yung kaibigan kaysa alipin. Kaya mga kapatid, dapat makita natin na tayo ay kaibigan ni Jesus. Lalo na dapat nating ituring na kaibigan ang isa't isa sa ating buhay. Ang problema na mga kapatid napahirap po. Minsan may mga kaibigan tayo na kung sino pa yung kaibigan ang siyang gumagawa ng masama sa iyo. Pero alam niyo mga kapatid, kahit na masama ang ginawa sa iyo yung kaibigan, ituring mo pa rin siyang kaibigan at mahalin mo pa rin siya. Yun ang gusto ng Diyos, yung mahalin natin ang ating kapwa bilang ating kaibigan. Dahil yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Ano mang gawin, ano mang proyekto, nagbubunga ng pagkakawatak-watak o pagkakapahiwa-hiwalay. Excuse po. Babahin po ako, pasensya na po ha. Kasi po, kahapon, ay! Ano ba yan? Pag nakikita ko si Pare Doy, nababahing ako eh. Sorry po ha. Nakakapumpa man din ako. Nakalapil pa man din. Ano ang gawain naman prinsipyo, nagbubunga ng pagkawatak-watak o pagkahiwa-hiwalay, ay dapat itigil sapagkat ito hindi pagpapalain ng Panginoon. Gamitin mo yung kapangyarihan, ang kapangyarihan ng magandang relasyon. The building block of God's kingdom of relationship. Dapat yun daw, gamitin natin yung ating kapangyarihan na maganda para maging maganda relasyon natin sa ating kapwa. Kaya dapat ang prinsipyo na dapat magpalapit sa atin, ugnayan natin sa Panginoon sa isa't isa. Tandaan po natin mga kapatid kailangan meron tayong magandang intimacy sa bawat isa. Ang problema lang, maraming church, sabi ko nga doon sa mga pagka-Lunes, yung aming Bible study sa pag-Lunes, mga taga-CCF sila po lahat, kasama ko. Ako lang ang hindi. Alam niyo, sa CCF, napakalaking church yan, sabi ko. Paglabas niyo doon hindi niyo kilala yung mga kasama niyo Hindi niyo kilala kung anong pangalan. Hindi niyo alam kung taga saan. At makikita mo lang, tatago lang kayo, paglinggo lang, pero pagka wala na.
Hindi po dapat ganon. Kaya dapat meron tayong intimacy sa bawat sa katulad po sa ginagawa natin dito. Pagkakatapos po natin, worship service, meron po tayong ginagawang pagkainan dito para magkaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa. At yung fellowship na ginagawa ng mga young people, nagkakaroon ng ugnayan ng mga young people upang magkaroon ng isa't isang intimacy, yung pagiging maganda ang relasyon sa isa't isa. Yun ang gusto ng Diyos sa ating mga kapatid. Huwag tayo tutulad sa malaking church na kung saan Zimbabwe. Meron dito mga Zimbabwe. Ano ba yung Zimbabwe? Zimbabwe. Diba? May Zimbabwe dito eh. Pagkatapos ako, Zimbabwe. Hindi po pwede yun. Huwag natin gawin yun, mga kapatid. Kung ikaw isang tunay na serba ng Diyos, kung gusto mo magandang relasyon sa isa, pag sumimba ka, magkaroon, alam ba niyo sa Old Testament at sa New Testament, ang pagsimba, pamula umaga hanggang gabi. Ayaw nila mag-iwalay, samantalang dito, ayaw nila magsama-sama, lagi gusto iwalay. Yun po ang problema ng maraming church. Hindi po dapat ganun. Dapat makita natin, ikaw isang tunay na servant ng God, makita mo yung ikaw ay nakikipag-usap sa iyong mga kapwa at nakikipagbalitaan ka, maging isa kang halimbawa. Lahat po tayo. Servant of God tayo eh. Hindi lamang ako, si pastor, o yung mga elder dito ang servant. Lahat po tayo na nakakilala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Tayo po ay mga alipin ng Diyos. We are the servant of God. Tandaan po natin yan. Hindi lamang po si pastor, hindi lang ako ang servant dito ng God. Lahat po tayo ay servant ng God. Kaya dapat makita natin sa sarili natin, ay, ako pala yung servant ng God. Tama. Kung ang pag-ibig nasa iyo, ang Diyos ay nasa iyo, meron kang pag-ibig na naglilingkod sa Kanya. At hindi laging ikaw ang pinaglilingkuran. Dapat matuto kang maglingkod din sa Panginoon natin. Amen po ba mga kapatid? Kahit sabi mo sa katabi mo, servant pala ikaw eh, bakit hindi ko alam? Servant tayo mga kapatid. Lahat tayo. Kaya gawin natin yung pinag-uutos ng Diyos sa buhay natin. Wala kang pakialam sa iyong kapwa? No. May pakialam ka. Pero pag inutangan ka, hiwalay na. Hindi, joke lang. Joke lang po yun. Kasi baka mamaya, kaya laman lumalapit sa iyo eh. Ganon. Hindi po, joke lang yan mamaya eh. Joke lang po. Ika-apat na prinsipyo. Yan. Malapit na tayo magwakas. Ika-apat na po tayo eh. Ano ba susunod sa ika-apat? Ika-5. Tama po ba? Sa ika-5, susunod po. Hanggang 10. Hindi na po tayo darating na doon. Hanggang ika-4 lang po tayo. Ika-4 ang prinsipyo. Kailangan sinusuportahan ang mabuting halimbawa. Yan. Kailan natin makita na tayo sumusuportahan sa magandang halimbawa? Ay minsan, nagpapakita na nga sa isang magandang halimbawa. Tayo pa ang bumabati ko sa iyo, pakitang tao lang yan. Hindi totoo yan. Para lang sa'yo mapansin, papakitang tao lang yan. Hindi po ganun. Dapat makita mo, kailangan ginagawa natin at ginagawa natin ang ating sinasabi. Yan, ito po, tingnan natin na. Kailangan ginagawa natin ang ating sinasabi. Kung ano yung sinasabi natin, gawin natin na maayos at maging maganda. Hindi yung taliwas po sa ginagawa natin. Respect and earn the demanded, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, hoy, irespeto mo ako. Hindi po ganun. Wala pong tao magsasabi, irespeto mo ako dahil ako respeto. Hindi po ganun. Dapat makita mo sa iyong sarili na inire-respeto ka dahil sa magandang halimbawa, maganda mong ginagawa para irespeto ka. Di mo ba?
Kapag hindi ka nirespeto, tanungin mo sarili mo, ba't kaya hindi ako nire-respeto na ito? Tingnan mo sarili mo, bakit ka din nire-respeto? Yun po ang problema ng maraming tao. Sabi nga, respeto ay bunga na mabuti nating halimbawa. Amen po ba? Kaya pag ikaw hindi maganda yung iyong halimbawa, hindi ka re-respeto ng tao. O kaya nire-respeto ka lang, pakita ng tao, pagka nakatalikod ka, yaman siya. Kung ano na sinasabi mo, backfighter na nangyayari. Sa John 13:15, sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Leadership by example, a powerful leadership, sabi nga doon. Hindi natin pwedeng sabihin, sundin ninyo ang aking sinasabi, huwag niyong tularan ang aking ginagawa. Ano mang ginagawa natin ay mas malakas kaysa ating sinasabi. Sino maniniwala sa iyo na ikaw isang leader na nanawagan, nagsasakripisyo ng kanyang mga tagasunod habang siya'y tulog naman na tulog? Pwede ba yun? Tapos sasabihin mo, ikaw isang pastor, leader, tagasunod ka, nananawagan ka sa ikapo, mag-ikapo kayo, pero naman hindi ka na nag-iikapo. Susunod ba sa iyo mga tao? Di ba hindi? Hindi kayo sa magbabating halimbawa pagka ganun. Na isa kang leader na sinasabi mo, nagpapiris ka dito na bilang isang, kailangan magbigay tayo sa Panginoon, 10% bigyan natin sa Panginoon. Kailangan yan, dahil yan ang sinabi sa Malakay 3:10, ibalik natin na 10 bahagi sa Panginoon. Dahil yan ang utos ng Diyos sa atin. Pero ikaw nagsasalita dito sa unahan, di ka naman naguhulog man lang kahit piso. At yung sinasabi mo, hindi nagiging halimbawa sa maraming tao. Dapat makita nga sa atin ay isang mabuting halimbawa. Amen po ba? Kaya lahat ng pupunta dito sa unahan at nagsasalita, dapat ikaw ay mag-iisang halimbawa. O kaya, kahit hindi ka narito sa likod ng pulpito, dapat maging halimbawa ka, hindi lang dito sa loob ng simbahan, kundi pati na sa labas ng pamayanan. Yan po ang dapat natin makita sa ating sarili. Isa kang mabuting halimbawa, hindi lang dito sa loob ng simbahan, kundi saan mang lugar mapunta ka, maroon ang pang-apak mo at mapupunta ka kahit saan, magiging isa kang mabuting halimbawa. Amen ba? Parang ayaw ninyo. Amen ba, mga kapatid? Ayan. Kaya dapat suportahan natin ang mabuting halimbawa sa buhay ng isang tao. Hindi yung magiging backfighter ka sa kanya. Suportahan natin siya. O suportahan mo sarili mo na ikaw isang mabuting halimbawa sa buhay ng isang tao. Sa buhay natin, mga kapatid. Sabi nga ni John Maxwell, leadership is influence. Ang tunay na liderato ay isang lideratong nakaka-impluensya. Yan daw po ang isang mabuting leader. Yung nakaka-impluensya ang isang mabuting leader sa isang magandang halimbawa. Hindi nakaka-impluensya sa masamang ginagawa, kundi sa mabuting ginagawa. At para ma-impluensya, kailangan nakita sa atin ang mabuting halimbawa. Leading by example, give us power and authority to lead others. Dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob. Sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagkatulad ko kay Kristo. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng mabuting halimbawa. Yun po yung ginawa ni Pablo. Wala na po si Pablo. Pero ngayon, meron na panibagong Pablo. Tayo po yung panibagong Pablo. Kung si Pablo po doon sa Corinto, tayo naman ngayon, Pablo sa Santo Domingo. O sa silangan po dito, sa silanganan. Tayo po ay tayo po ang mga Pablo na dapat mag-iisang halimbawa,
yung kapangyarihan ng mabuting halimbawa ang ating bigay sa ating buhay upang mag-iisang tunay tayong leader ng Diyos, alipin ng Diyos bilang servanthood. Amen po ba? Kapag tayo naglilingkod na may pag-ibig, magpakumbaba, magpatibay sa relasyon at nagpapakita ng mabuting halimbawa, pagpapalain tayo ng Diyos. At kapag tayo pinagpala ng Diyos, mangyayari ang mga bagay na higit kaysa maaari nating hingin o isipin. Yun dapat na natin makita, mga kapatid. Ulitin ko po, dito tayo magwawakas. Kapag tayo naglilingkod na may pag-ibig, pagpakumbaba, pagpatibay na relasyon, at papakita ng mabuting halimbawa, pagpapalain tayo ng Diyos. At pag tayo pinagpala ng Diyos, mangyayari ang mga bagay na higit kaysa maaari nating hilingin o isipin. Basta't isa tayo mabuting halimbawa. Mag-iisang alipin tayo na sumusunod tayo sa Diyos. Tayo mga Pablo. Sa panahon ngayon, tayo mga Pablo. Kung may ugnayan ka sa Diyos, naka-intimacy ka sa Diyos, meron ka ugnayan, malalaman mo at maayos mo buhay mo bilang ikaw isang tunay na Kristiyano at isang lingkod ng Diyos. Pero pag humiwalay ka sa Diyos, sorry. Hindi mo magagawa ang mag-isang tunay na lingkod ng Diyos at isang magandang halimbawa sa buhay ng ibang tao. Kaya tanda natin, magsuri sa sarili, tiyakin kung saan nakabase ang iyong paglilingkod. Ito ba'y udyok ng pag-ibig, pagpapakumbaba, mabuting relasyon, at mabuting halimbawa? Ulitin ko po, magsuri sa sarili, tiyakin kung saan nakabase ang iyong paglilingkod. Ito ba'y udyok ng pag-ibig, pagpapakumbaba, mabuting relasyon, at mabuting halimbawa? Mga kapatid, tanda po natin, ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos ay dapat nating gawin sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito, sa kadakila mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Nakita po namin ang iyong kapangyarihan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay alam namin, magagamit po namin ito dahil may pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Ang kapangyarihan ng pag-ibig, yan po ang gagamitin namin upang maging isang tunay kaming halimbawa. Hindi lang sa loob ng simbahan ito, maging sa labas ng simbahan at sa aming mga pamilya. Kaya salamat po sa umaga ito. Patuloy pagpalain bawat sa amin. Patuloy pagpalain ang iyong mga anak na narito at nakinig na yung salita at may pamuhin namin ito ayon sa kalooban mo at hindi sa kalooban namin. Para may nawa, Panginoon, ang mga salitang yon matimo sa puso namin at may isaayos namin ang buhay namin bilang isang lingkod mo. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.